Good day everyone, my name is John Bertudea and we are the reporting today with Mr. Luigi. So the topic for today is painting in the Renaissance. The Renaissance is divided into three periods. The number one is early Renaissance, 4th to 5th century. Early Renaissance painting placed emphasis on simplicity, gesture, and expression. Painting depicted man and nature technique. So dito daw po is diyan daw po is gumagamit yung mga artist ng mga technique para maging makatotohanan yung pinipaint nila, yung painting. Ano po kapag makatotohanan, syempre mas madaling maunawaan kung anong mga expression or anong meaning ng painting. And mostly ang painting po nila about sa mga people and nature. So the number 2 is High Renaissance, 16th century. Its center was in Florence, Venice, and Rome painting. Style consists of the deepening of pictorial space, making the sky more dramatic with dark clouds and flashes of the light. Da Vinci introduced that's chiaroscuro, not chiaroscuro, na typo lang po. So Michelangelo dramatized the position of figures in his famous contrappuesto twist. So ang High Renaissance daw po ay nasa sentro ng Florence, Venice, and Rome. Ito po ay naglalagay ng space at pagpipinting ng magagandang kalangitan at paglalagay ng madidilim na ulat at maliliwanag na kalangitan. So si Leonardo da Vinci ang nagpakilala daw po ng chiaroscuro, habang si Michelangelo naman ay gumawa ng dramatic composition ng mga taon sa kanyang sikat na contrappuesto twist, na kung saan silang dalawa ang pinakamagaling na pintor sa kasaysayan. So the number 3 is Mannerist period. The human figure is rendered through the use of oil paints, sumptuous, warm, and sensual colors. The famous painters in this period were Giotto, Leonardo da Vinci, Raffaello Sanz, Raphael, and Michelangelo. So ang panahon daw po ng Mannerismo, ang mga figura ng tao ay inilarawan sa pamagitan ng paggamit ng mga pintura na mayaman, mainit at sensual. So ang mga artistas po sa panahong ito ay nagbibigay diin sa pagiging elegante at komplikado ng mga anyo at estilo. At karagdagan po, ang mga artista sa panahong ito ay naglalayong lumikha ng mga obra maestra na nagpapakita ng kanilang kahusayan sa pagguhit at pagpipinta. Ang Mannerismo ay isang estilo na nagbibigay daan sa mga susunod na estilo ng sining tulad ng Baroque. So the next is painting in the Baroque period. Painting in the Baroque period are ornate and fantastic. They appeal to the emotion, are sensual, and highly decorative. They make use of light and shadow to produce dramatic effect. The painting shows figures in diagonal, twists, and zigzags. Famous painters in this period include Peter Paul Rubens, Rembrandt, El Greco, Diego Velázquez, and Bartolomé Esteban Murillo. So diyan naman po is gumagamit ang mga pintor ng mga light effect or light color para maipahiwatig nila, maipakita yung gusto nilang maipahiwatig about sa painting nila. Kumbaga, for example, kung ang painting po nila is about sa may namatay, gumagamit lang po sila ng light na color para po maintindihan agad ng mga tao kung ano pong ibig sabihin ng painting. And then siyempre si shadow po, naglalagay po sila para mas makatotohanan. So the famous painter in this period include Peter Paul Rubens, Rembrandt, El Greco, Diego Velázquez, and Bartolomé Esteban Murillo. So sila po yung mga painters na magagaling sa pagpipinta ng mga ganyang uri ng painting. So the next is Rococo painting. Rococo painting plays emphasize voluptuousness and picturesque and intimate presentation of farm and country. So the Rococo art technique made use of
soft pastel colors, rendering the landscape smoking and hazy, with the subject always in the center of the canvas. So, ang Rococo painting daw po ay ginagamitan ng mga artist ng mga oil pastel para maging maging light yung color ng kakalabasan ng isang painting. At kadalasan pong main subject nila na i-paint is farm or country po. And then ang pag-paint po nila is parang light lang na parang kupas or ganyan po, and then para siyang usok, kumbaga ganyan po ang ng Rococo painting. Kumbaga po is mas mahirap siyang intindihin kaysa sa ibang painting, kasi yung ibang painting pag nakita mo lang yung nila is makikita mo na kung anong gustong ipahiwatig, hindi kagaya ng Rococo painting is parang mahirap unawain yung ibig sabihin. So, the next topic is romantic painting. Romantic paintings delve on the artist's reaction to past events, landscape, and people. Painting is richer than Rococo. One of the famous painters of this period was Francisco Goya. So, ang romantic painting daw po is mas makulay at mas maintindihan kumpara po sa obra ng panahon ng Rococo painting. And then sa romantic painting naman po is mas madaling maunawaan yung emotion na nilagay sa painting. At mostly po ang mga pangyayari po dyan is mga nakaraan at yung mga tanawin at mga tao. And then mas makulay po at may emotion ang mga ito kumpara sa ginawa sa panahon ng Rococo. Isa po sa mga kilalang pintor ng panahon na ito ay si Francisco Goya. Yan lang po at maraming salamat.